Magandang hapon po mga vlog. Ngayon naman, ang magkukwento ay ang malupit na si Buddy. Kwento ko ba habang nagkakape? Anyway, bago nagsimula, uusap kami ni paring Sol. Naikwento ko sa kanya kasi nasabi niya, mahilig siya Drums. pangarap, Oh. frustration, or whatever. So, naikwento ko na ang kaibigan ko nung high school, si best friend ko, si Chad Kawili. Magaling na drummer, nabigyan ng drums ng tatay niya, pinagpala dahil anak ng opisyal ng Air Force. Nabiyayaan, nung grade 5 pa lang kami, ng drum set ng tatay. Pare, ano yun? Grade 6 pa lang, pumapalo na sa Shakey's. Noong araw, sa mga kablog, hindi nyo alam, ang Shakey's is not just a pizza house. It's a band. Meron siyang banda sa may gabi. At siya ang tambayan ng mga baling tao o mga kabataan noong araw. Banda talaga, as in rock band. So si Chad, tumutugtog na ron. Sadly, last time I saw my friend Chad Kawili, 95 or 94, around that time. And then nalaman ko na lang, before pandemic it's before pandemic na sumalangit na si Chad. I miss him so much, and ang nakakalungkot, from our area before sa Villamor, wala nakakaalam, pare. Hindi alam. Kung saan siya, kung kailan siya namatay, kung saan siya nakabaling libing. Ako pa nakahanap, through a good friend din, kaming dalawa ang naghanap, pero ako ang nakabaling kita, si Alex Hinwes. Pare, pinuntahan namin si Chad after so long, and that's the first time na nakita ko yung kanyang hantungan sa Columbarium sa St. Therese. Binabalikan ko sabi nga ni paring Sol kanina. Sadly, when I got married or I got a serious relationship around 95, 96, nabitawan ko, Nabitawan ko yung mga kaibigan kong maayos. Mga kaibigan kong nasa lugar. Hindi naman sa sinasabi ko yung mga iba they are good people also, but Not like Chad. Not like Chad. And anyway, mga mabubuting tao pa rin naman yung aking mga kaibigan. But the thing is, that is the sad part of my life. Puro kasi responsibilidad. Bata pa lang ako. Pa-part-time ka na sa school Namulat. Yeah, that's true. Grade 5, grade 6, hanggang first year high school, nagtatrabaho ko tuwing summer sa isang bodega sa school namin. Ako yung taga-ayos ng mga books. Grade 2 pa lang ako, nagigib na ako ng tubig sa akin tiyahin. Sa mga tanayan, shout out yan. Grade 2, binubuhay ko na sarili ko tumutulong na ako sa aking magulang. Pinapag-aral ko na, lahat ng kailangan ko sa school, galing na sa aking kita. Simula grade 2 hanggang 4th year high school, nag-iigib ako ng tubig. And ngayon ko na napansin, ngayon gumagawa ako ng vlog, baluktot pala talaga likod ko. Nabaluktot na dahil hard labor, man. But hindi ako pinagsisihan na tinulungan ko nanay ko. Tinulungan ko yung aking mga kapatid sa pag-aaral. Hindi lang naman ako, pati yung aking kamamatay lang na ate, si Ate Joy. Dalawa kaming nagbaling pa siya mag-giveaway na pag-aralin muna, bago kami, yung aming mga kapatid na mas bata. Si Pen saka si Ana. But salamat sa ating Panginoon, nakatapos naman sila at pareho sila meron ng magandang buhay ngayon. Very good. Diba? So, pare, nung natapos yung dalawa kong kapatid, imbes na isipin kong, ako na, this is my time. Diba? Mag-aral.
mag-enjoy. Pare, ang dream ko nung araw is to travel around the Philippines. And yung paring luxury to buy my own things na hindi ko mabili dahil meron pinapag-aral, sumusuporta ka sa iyong magulang. That is my time to do that. Hobby. Pare, wala akong hobby. As in zero. Dahil nga ako, trabaho, tulong. Trabaho, tulong sa may baling pamilya. Wala akong hobby. So, that is the time for me to do that. Hindi ko nagawa kasi na-meet ako. This is a very... Hi, Mami. Napakagandang babae. Si Lorraine. When I met my wife, I fell in love with her agad-agad. Kasi in love agad. So, imbis na unahin ko na sarili ko, siyempre, siya na. Nasagat ka man, nasagat. Nasagad. And our story, everybody knows this. Lumabas na naman to na Lorraine is a single mom. So, agad-agad. Pare, walang buwelo. Walang buwelo yon. Kasi usually when you start a family, pare, meron kang naipon, nag-girlfriend, boyfriend muna kayo. Di ba? And then you will start a family. Ito wala pare, without savings, lakas ng loob. Actually, hindi lakas ng loob, it's pure love. Hi, Mami. Love you pa rin, Mami. Desa, humihirit pa talaga. Anyway, it's pure love, man. Hindi yun lakas ng loob Bulag na bulag ka sa may pag-ibig na meron kaming event sa Davao. Girlfriend ko na siya. Meron kaming event sa may Davao. Dami kong biniling pasalubong. Suha. Davao ba? Perform pa kami galing nun. Suha. This is 1996. Suha. Panga. Durian. Imbis sa bahay namin ng aking mga magulang ako umuwi. Sa kanya ako umuwi. Sa bahay niya sa Quezon City dahil she lived with her daughter and her cousins sa Quezon City. Sa Santo Domingo. Tapos, ang masakit, ang plano ko to stay for a day, 2 days, 3 days with her, spend my time with her. Pinalaban yung damit ko. Siyempre, galing akong out of town. Galing akong Davao, pare. So, nilaban yung damit ko. And, bagong laban na yung damit ko doon na, wala na. Then, saka, I decided to live with her. That's a side story na joke lang na nilaban mo kasi yung damit ko kaagad-agad So, then, we started a life together. Okay. So since wala nga buwelo, maganda namang kita ko noon. I work in a TV production at that time. Ang boss ko is an independent TV producer. We produce TV shows, we buy airtime, and then we do malalaking events before sa mga big companies din. Kasubuan ko ba? Hindi nagkasubuan. Ginusto ko yun pa. Mahal ko si Mami. Di ba, Lorraine? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko yun. So, tumakbo ang mahabang panahon. Biniyaan kami ng sarili naming anak dalawa, si Diana. Alam mo pare, let me just tell this. Dapat, ang mali ko, isa sa mali ko sa buhay, dapat sinabi ko na kaagad sa bunso kong anak na half-sister lang sila. But since my daughters, si Diana, si Arian din, is doing good sa school, we decided na not to tell yet, not to tell totally,
Not to tell yet because baka ma-distract sa school. Hindi para itago sa kanilang dalawa eh. So, for the meantime. And then as times goes by, after high school, after elementary dapat sabihin na, and then after high school, maraming pangyayari na hindi namin nagawa pareho. But it was a decision naming dalawang mag-asawa. Di ba? And ako aminin ko sa Madlang Ka-Vlog, sa mga Madlang Ka-Body and so on. Hindi ako perfect na tao. I tried to be a good father. I tried to be a good husband. But sadly, may mga failures ako. Nobody's perfect. And one of my greatest failures are nagsugal ako. Nagsugal ako as in I started gambling 2012 or late 2011. Aksidente, hindi ko yan gusto pero ginusto ko na rin. Meron pa isang kwento yun kung bakit. Kung ba't ako nagsimula. Pero ito lang maipapayo ko sa lahat ng tao. Don't go to casino. Don't gamble. It will ruin your life. Kahit gaano kadami pera nyo, it will ruin your life. It ruined mine. It ruined my family. So, nagsugal ako. And sadly, isa pang masama pare, yung mga, hindi naman lahat siguro, reunion sa high school. I got my reunion with my friends na iniiwasan ko. And sadly, nangyari, sa bahay pa nung aking kapatid ginanap, bumalik. Bumalik ang pagiging dating high school, di ba? So, may mga bisyong nabuksan muli, di ba? Na hindi na dapat. Na-resurrect. Na-resurrect. So, in my late 40s, in my late 50s, I went back to those things na hindi ko na dapat binalikan pa. And sadly, with all that reason, gambling and that, nandito ako sa sitwasyon ko ngayon. I was so blessed. I'm working sa real estate. I'm working with a good friend. But sadly, I lost everything din agad. Diba? Due to gambling. Due to gambling and due to vices na hindi ko na dapat binalikan. And ang mali ko pa, this is a lesson for everyone. Real talk. Kung mahal mo talaga ang iyong asawa pa, kahit bago muna yon, nagkahiwalay kami ng bali pamilya ko, hindi sa third party. My wife gave me all the chance na kailangan ng isang asawa. Totoo yun. Lorraine, Mommy, you give me everything, every chance na dapat ibigay sa akin. Nasagad lang siya, nasagad. Nasagad kita, nasagad ko kayo ng aking mga anak. And parang tagal ko bago ko tinanggap yun. 4 years and a half, actually. 4 years and a half. Kaya nga, yung stroke ko sa buhay, halos magkasabay. So, dahil doon, nagkahiwalay kami, but ang pagkakamali ko kaagad, I went into another relationship. Nagkahiwalay kami, hindi dahil sa third party, pero ang ginawa ko, 2 years pa lang, mahigit, this is the first time na aaminin ko. And this is real talk. I will look at the camera. I did that because I want to hurt my wife, man. Ayaw nila akong tanggapin. Sabi ko, I'm so proud in saying na
Alak lang naman eh. Sugal lang naman eh. Ba't di niyo ako tanggapin? Oh. It can be solved. But the real problem is me. More than that, more than the casino or gambling, more than the vices, it's me. It's my whole personality. It's my... Ako. Ako ang baling problema. Di ba? Tapos ang mali ko pa, nakipagrelasyon pa ako para saktan ko lang ang aking asawa. That's the, Hindi kasi bless yung relasyon yun. Yeah, so, mali. But, that particular relationship, inubos ako, man. Kasi inubos ako. Kasalanan ko din dahil hinayaan ko. When I gave her, we bought everything. Parang tinanan ko, parang Bahay-bahayan. nagbahay-bahayan, binili ko lahat ng dapat bilhin sa isang bahay. Ang mali ko pa, pinangalan ko sa kanya. Mali na mali mo. Bulag na bulag ako dahil sabi niya sa akin, paano kapag hinabol ka na yung asawa, edi makukuha lahat yung gamit mo. Eh di naniwala ako doon, so pinangalan ko lahat sa kanya. Using my debit card. Parang that's... And I even gave her a business, a sari-sari store. Hindi lang basta-basta sari-sari store, parang convenience store na. Saka e-bike. Saka e-bike. So, anyway, nung nagising ako sa maling relasyon na yun, kahit ang laki ng investment ko, Ulit. umalis ako. Kahit masakit sa may loob ko dahil it's more than $1 million yung aking nabaling invest. Total, lahat. Iilang ako. Itinigil ko. Cut tayo. Si Sol ay mag-CR break. So, part 2 ng aking story sa pagbabalik ng Body and Soul. See you later. Not soon. Bye.